Sabi po sa Psalms 119, verse 105 sa New Living Translations, "Your word is a lamp to guide my feet and a light for my path." Magandang araw po sa lahat. Kumusta po ang araw natin ngayon? Before we start, I just want to ask a simple question po. Sino na po dito ang nakaranas maglakad sa sobrang dilim? Yung tipong biglang brown out, tapos gabi pa, o kaya talagang walang kahit na anong liwanag sa inyo pong paligid. Di ba po pag ganun, automatic meron na po tayong mga nakagawian o mga ginagawa para sa mga ganong klaseng sitwasyon. Dahan-dahan ang ating paglakad kasi hindi po natin alam kung may bato, butas, o kung ano yung pwede po nating matapakan sa gitna ng dilim. Naka-on po yung mga flashlight ng ating mga phones na kahit mahina ang ilaw, okay na basta may konting liwanag. Or di kaya, hindi po tayo tumatakbo dahil alam nating delikado, kasi isang maling hakbang lang, pwede po tayong madapa, masugatan, o may iba pang mas malala na maaaring mangyari. Dahil sa dilim, kahit konting mali lamang na hakbang, ay medyo delikado na. At habang naglalakad tayo sa dilim, minsan po may mga realizations tayo na dumarating sa ating mga isip na hindi natin kailangan makita ang buong daan. O di kaya naisip nyo na rin po ba na hindi din naman natin kailangan malaman kung ano po yung mangyayari 10 steps ahead of us. Ang kailangan lang po talaga natin ay ang ilaw para sumunod o makita ang mga susunod na hakbang. Kahit isang hakbang lang at kahit konting liwanag lang. And that's exactly what our verse is telling us today. Na sa buhay, hindi man tayo laging binibigyan ng buong plano, na para bang hindi lahat malinaw agad. Minsan parang madilim, parang hindi po natin alam kung saan tayo papunta. Pero sapat na yung liwanag na binibigay ng ating Panginoon para sa ating mga next steps. At kapag sumunod po tayo, kapag nagtiwala tayo, unti-unting nagiging malinaw ang daan sa ating mga paghakbang. Sabi nga po, one step at a time, one light at a time, and one act of faith at a time. Bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Ama naming sa langit, muli po kaming nagpapasalamat sa araw na ito, sa biyaya ng inyong pinagkatiwala, pinagkaloob sa amin. Salamat po sa patuloy po ninyong pagtitiwala ng buhay sa bawat isa, at dalangin namin na ang aming pamumuhay ay laging maging kalugod-lugod at magbigay luwalhati sa inyong dakilang pangalan. Maraming salamat po sa pribilehiyo at sa pagkakataong makapaglingkod sa inyo ngayong araw na ito. Ama, kami po ay lumalapit sa inyo ng may pagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasalang nasabi, naisip at nagawa. Salamat po sa inyong walang hanggang awa sa paglilinis, sa kapatawarang patuloy ninyong ibinibigay para sa amin. Dalangin po namin na punuin ninyo ang aming mga puso ng inyong pag-ibig at naway lubos naming maranasan ang pangunguna ng banal na Espiritu upang kami ay makalakad ayon sa inyong kalooban, sa katwiran at sa inyong kabanalan. Ama, pangunahan po ninyo ang aming pag-aaral sa araw na ito. Ihanda po ninyo ang aming mga isipan, higit sa lahat ang aming puso, upang buong lakas at matanggap po namin ng may katotohanan at ang mga pagpapalang nagmumula sa inyong mga salita. Maraming salamat po aming Ama sa katiyakan ng katagumpay ng aming pong gawain. Sa inyo po ang lahat ng papuri, karangalan at kalwalhatian. In Jesus' mighty name, our God, our Savior. Amen.
Basahin po nating muli ang ating key verse mula sa Psalms 119 verse 105. Your word is a lamp to guide my feet and a light for my path. Napansin niyo po ba na very intentional yung wording ng bawat salita sa verse na ito? Hindi sinabing, your word is a spotlight to my future. Hindi ring sinabi na your word shows the whole 5-year plan of my life. Kasi kung minsan, yun talaga po 'di ba yung gusto natin. Gusto natin malinaw na ang lahat. Gusto natin alam na natin kung saan tayo papunta, ano yung mangyayari, at paano po matatapos ang ating mga journey. Pero ang sabi po ng verse na ito, lamp to my feet, light to my path. Ibig sabihin po, pangmalapitan ang ilaw, hindi para makita agad natin kung ano yung nasa malayo, hindi para makita o malaman agad natin yung buong mapa ng ating buhay. Sapat lang ang ilaw para sa mga susunod na hakbang na ating tatahakin. Kagaya nga po ng nabanggit ko kanina, step by step, one decision at a time, one act of obedience at a time. At dito po pumapasok ang pagtitiwala o pananampalataya. Kasi kapag malinaw na ang lahat, hindi na po natin kakailanganin ang pananampalataya kundi kumpiyansa na lamang dahil sigurado na tayo sa kung ano po yung haharapin natin sa kinabukasan. Pero kapag isang hakbang lamang ang nakikita natin, doon po tayo natututo na umasa sa Diyos, magtiwala at manampalataya lamang sa ating pong Panginoon. So the Word of God doesn't always answer what's next for our lives for the next year, for the next 5 years, but it always answers what's next for today. At minsan o madalas, yun lamang po ang ating kailangan. So if God's Word is a lamp to our feet and a light to our path, ibig sabihin po, hindi niya tayo laging bibigyan ng buong picture, pero hindi rin naman po hahayaan ng Panginoon na maiwan tayong nag-iisa sa dilim. Which brings us to our first point for our lesson today, which is God doesn't show everything at once. Noong panahon po sa Bible, kapag sinabi pong lamp, hindi po to katulad ng mga ilawan na meron tayo ngayon. Hindi po siya spotlight, hindi po siya floodlight, kundi isang maliit na oil lamp. At ang kaya lang talaga nitong liwanagan ay ilang hakbang sa ating mga harapan. Hindi nito maipakikita ang buong kalsada, hindi nito kayang ipakita kung saan ang eksaktong patutunguan natin o yung ating buong destinasyon, which teaches us a very important truth. God doesn't reveal the whole plan, but He will always reveal the next step. At minsan bilang individual or bilang mga tao, doon po tayo nahihirapan. Kasi gusto po natin lagi may kasiguraduhan. Gusto natin na malinaw na explanation or expectation bago pa man tayo makakilos. Madalas kulang na lang sabihin natin sa Lord na ipakita niyo po muna Ama kung saan ako pupunta bago ako makasunod. O di kaya, Lord, pwede bang siguraduhin mo muna na magiging okay yung ending? Pero madalas po, taliwas o iba po ang sagot ng Panginoon sa atin. Sinasabi po niya na anak, maglakad ka muna. Sumunod ka muna sa liwanag na meron ka ngayon. Hakbang or habang naglalakad ka, sisindi ang ilaw sa iyong paghakbang. Hindi niya sisindihan ng ilaw para sa next step hanggat hindi pa natin tinatahak yung current step na kinakailangan sa ating paghakbang. At dito po pumapasok ang pananampalataya. Kasi ang pananampalataya ay hindi pag-alam ng buong plano kung hindi ang pagtitiwala sa Diyos
kahit sa iisang hakbang lamang na malinaw sa ating buhay. At kapag natutunan po natin na maglakad sa liwanag na ibinibigay ng ating Panginoon ngayon, unti-unti niyang ipapakita ang mga susunod na daraanan. Step by step, sa tamang oras, ayon sa kanyang kalooban. Because God gives enough light for our obedience. Hindi niya ibinibigay ang lahat ng sagot agad-agad, pero laging sapat ang liwanag para tayo po ay sumunod. Bago niya ipakita ang next chapter, tinitingnan po ng Panginoon kung magiging faithful tayo sa bawat hakbang na nasa harap natin ngayon. So the question is not, Lord, ano po bang mangyayari sa akin this year? Ang mas importanteng tanong po dapat ay, Lord, ano po ang pinapagawa mo sa akin ngayong taon? Para lamang po yung flashlight versus GPS. Isipin po ninyo, sa buhay, lalo na po pag mga nagta-travel or mga may pinupuntahang ibang lugar, gusto natin parang GPS or gumagamit tayo ng mga GPS or yung Global Positioning System. Pwedeng Google Maps, Waze, at kung ano pa. Yung tipong laging may full route from start to finish, may estimated time of arrival na para bang we are asking, Lord, kailan po ba matatapos tong tatahakin ko? May explanation kung bakit traffic na parang natanong natin, Lord, bakit ang tagal? Bakit po may delay? Gusto natin, alam natin ng lahat. Gusto natin, may control tayo sa bawat direksyon, even sa bilis ng ating mga journey. Pero ang paraan ng Diyos kadalasan hindi po parang GPS. Mas kahawig po niya ang ibinibigay na direksyon o binibigay na gabay ng isang flashlight. Kapag may flashlight tayo, hindi man ito maipakita or hindi man niya makita yung buong dadaanan, ang kaya lang niyang liwanagan ay kung ano po yung nasa harapan natin. At ito po yung mahalaga. Kapag hindi tayo gumalaw, hindi tayo humakbang, ay walang liwanag na madadagdag. Kailangan po nating humakbang, kailangan po nating sumunod, kailangan po nating magtiwala. At habang umaabante tayo, dun lang po mas nagiging malinaw ang mga susunod na parte ng ating daraanan. Kaya ganito po yung difference nila. GPS or using GPS is about mainly control. Gusto natin, hawak natin ang lahat. Whilst yung flashlight is about trusting. Umaasa tayo sa Diyos sa bawat hakbang na ating pong tatahakin. At dito po papasok yung salita ng Diyos mula sa Proverbs chapter 3 verses 5 to 6 na trust in the Lord with all your heart and do not depend on your own understanding. Seek His will in all you do, and He will show you which path to take. Pansinin po ninyo yung unang utos is to trust. Hindi po sinabing understand everything first or klaruhin muna lahat bago po tayo sumunod. Sinasabi na tayo'y magtiwala muna kahit wala pong clarity. At kapag natutunan po natin na magtiwala sa Diyos, kahit flashlight lang ang hawak natin, makakasiguro tayo na sapat ang liwanag na ito para makarating tayo saan man tayo nais papuntahin ng ating Panginoon. Point number 2. God uses His Word to prepare us. Kaya habang nagtatanong po tayo ngayon, paano po ba tayo inihahanda ng Lord para sa mga susunod na hakbang? Kung hindi niya ipapakita agad yung lahat ng picture o yung kabuuan ng plano, paano po tayo magiging ready? The answer is very simple yet very powerful. Ginagamit ng Diyos ang kanyang salita para tayo po ay maihanda. Because God's words give direction. Kahit hindi po natin alam yung buong future natin, alam ng salita ng Diyos kung saan tayo dapat tumayo, saan tayo dapat magtungo.
Minsan, ang hinihingi natin kay Lord ay yung mga clarity sa calling natin. Na Lord, ano po ba talaga ang purpose ko? Saan po ba ako pupunta? Ano po ba ang gagawin ko? Pero madalas, ang unang ibinibigay ng Lord sa atin ay direction sa ating obedience. Gaya po ng sabi sa Psalms chapter 32 verse 8, na the Lord says, I will guide you along the best pathway of your life. I will advise you and watch over you. Pansinin po ninyo, hindi sinabing ipapakita agad ang buong journey natin, pero ituturo ang tamang daan. At ito po ang katotohanan na hindi pa man malinaw ang calling, pero dapat po malinaw ang ating mga character. Kasi pwede pong mauna ang calling, pero kung hindi handa ang ating mga character, babagsak din tayo sa gitna ng ating mga journey. God's words give correction. Minsan, hindi lamang po direction ang kulang sa atin kung hindi alignment. Akala natin, kailangan natin ng mga additional or panibagong instructions. Pero ang totoo po, kailangan din natin ng realignment ng ating puso at isipan. In Hebrews chapter 4 verse 12, sabi po doon, for the word of God is alive and powerful. It is sharper than the sharpest two-edged sword, cutting between soul and spirit, between joint and marrow. It exposes our innermost thoughts and desires. The Word of God is alive and active. Yan po ang sabi sa ibang salin. Ang salita ng Diyos ay hindi lamang para makapag-encourage. Ito rin po ay pang-correct, pang-prune, o panghubog sa ating mga buhay. Because before God can promote you, He needs to prepare you. Before elevation, there will always be pruning. Parang pong sa pagtatanim, bago po magtanim ang mga magsasaka, binubungkal po muna nila ang mga lupa. Minsan, parang masakit tingnan, magulo, parang ang tingin po natin ay nasisira, pero hindi po yon para sirain ang lupa, kung hindi para ito ay ihanda para sa mas mabuti o magandang ani. Ganon din po ang ginagawa ng salita ng Diyos sa atin. Binubungkal niya ang mga maling attitude, maling mindset, at maling priorities. Hindi po para saktan tayo, kung hindi para ihanda tayo sa mga susunod na seasons ng ating buhay. God's words build faith, at ginagamit ng Diyos ang kanyang salita para palakasin ang ating pananampalataya. In Romans chapter 10 verse 17, so faith comes from hearing, that is hearing the good news about Christ. Hindi po sinabing faith comes from seeing everything clearly. Hindi rin po sinabing faith comes from having all the answers. Faith comes from hearing the Word of God. Kaya minsan, ang problema natin ay hindi lamang po kakulangan ng tapang, kung hindi kakulangan sa lalim ng salita ng ating Panginoon. Hindi natin kailangan ng malakas na loob lamang. Ang kailangan po natin ay yung malalim na word life. Kasi kapag puno po tayo ng salita ng Diyos, kahit flashlight lamang ang hawak natin, sapat at higit pa ang liwanag para magtiwala at maglakad tayo sa mga susunod na hakbang na ipinapatahak sa atin ng Diyos. Para mas maintindihan natin kung paano gumagawa o ang prinsipyo na step by step ang pagpapakita ng Diyos sa ating lahat, tingnan po natin yung ibang halimbawa sa Biblia. Ang buhay ni Abraham. Kay Abraham, simple lang ang sinabi ng Lord, go. Wala pong address, walang Google Map, walang Waze, walang explanation kung saan siya dadalhin, walang timeline kung kailan matatapos ang kanyang journey.
Imaginein po natin yun. Iniwan niya yung kanyang comfort zone, yung kanyang buhay, yung kanyang nakasanayan. Umalis siya base lamang sa salita ng Diyos. At kung babasahin po natin in Hebrews chapter 11 verse 8, it was by faith that Abraham obeyed when God called him to leave home and go to another land that God would give him as his inheritance. He went without knowing where he is going. Pansinin po natin yung order. He went without knowing where he was going. Hindi sinabi or hindi hiniling ni Abraham na, Ama, ipaliwanag mo muna sa akin ang lahat, or Lord, siguraduhin mo na safe kung saan ako pupunta. Obedience first before understanding everything or the purpose. At dahil sumunod po siya, doon niya naranasan ang katapatan ng ating Diyos. Si Peter. Kay Peter naman po, maikli lang din ang salita na ipinagkatiwala o sinabi ng ating Panginoong Jesus. Follow me. Hindi po sinabi kung saan siya dadalhin, hindi po sinabi kung paano siya mabubuhay, hindi sinabi kung ano yung magiging ending ng kanyang pagsunod. Pero isang bagay lang ang malinaw. Habang sumusunod siya, kasama po niya ang Panginoong Jesus. At minsan o madalas, yun po talaga ang pangako o ang promise ng ating Panginoon. Hindi man malinaw ang ruta, pero malinaw kung sino po ang ating kasama sa daan. Hindi alam ni Peter ang buong plano, pero araw-araw po niyang nakikita si Jesus. Naririnig ang kanyang tinig at natututo sa bawat paghakbang. At dito natin makikita na ang isang mahalagang katotohanan na kapag sumunod po tayo sa ating Panginoon, kahit hindi malinaw ang destination, hindi po tayo nag-iisa sa ating mga journey. At higit sa sapat po yun. Maybe today, may mga nagtatanong po sa atin na, ano na po bang next sa buhay ko, Lord? Ano po ba yung kalooban mo para sa akin? Saan po ba talaga ako pupunta? At kung honest tayo, nakakapagod din naman po minsan talaga kapag hindi malinaw ang mga bagay-bagay. Nakakatakot maglakad kapag hindi po natin alam kung saan tayo pupunta, saan tayo pwedeng dumating or humantong. Pero today, ito po ang sinasabi ng Diyos. Number 1, stay in the Word daily. Hindi natin kayang maglakad sa liwanag kung wala po tayong ilaw. Kahit gaano tayo kagaling maglakad, kapamilyar sa pupuntahan, kung wala po tayong ilaw, didilim at hihirap pa rin ang daraanan. Ganon din po sa buhay. Kung hiwalay tayo sa salita ng Diyos, hihina po ang ating direksyon at lalabo ang ating pagdedesisyon. Hindi kailangan mahaba na o isang upuang basahan agad ang lahat ng books of the Bible. Hindi rin kailangan perfectly read cover to cover. Ang mahalaga, daily consistency in staying in the Word of God. Gaya ng nasasabi sa Joshua chapter 1 verse 8, study this book of instruction continually. Meditate on it day and night so you will be sure to obey everything written in it. Only then will you prosper and succeed in all you do. Kasi ang Word of God ang siyang magbibigay sa atin ng liwanag upang makasunod sa mga susunod na hakbang. Number 2, obey what you already know. Minsan, akala natin naghihintay po tayo ng mga additional o bagong instructions. Pero ang totoo, hinihintay po ng Diyos na ang pagsunod natin sa mga current instructions na ipinagkatiwala po niya sa atin. May mga bagay na malinaw na sa atin na dapat tayo magpatawad, magmahal, maging tapat, at maging faithful. Sabi nga po sa Luke chapter 16 verse 10, if you are faithful in little things, you will be faithful in large ones.
But if you are dishonest in little things, you won't be honest with greater responsibilities. Hindi po tayo mabibigyan ng mas malaking liwanag hanggat hindi tayo tapat sa liwanag na meron tayo ngayon. Dahil tandaan, obedience unlocks clarity. Number 3, trust even when things are unclear. Ang faith ay hindi po yung nakikita natin ang buong picture. Dahil kung ganun po, hindi po yon pananampalataya. Faith is walking anyway. Kahit may takot, may tanong, kulang man ang sagot, kasi ang pananghahawakan po natin ay ang liwanag na ipinagkakatiwala ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang katapatan, kadakilaan, kabutihan at ang kanyang pagmamahal. And as we take the next step, we will realize these truths na sapat ang kanyang ilaw, sapat ang kanyang salita, sapat siya para tayo'y makasunod sa mga hakbang. In conclusion, maaaring hindi po ipinapakita sa atin ng Diyos ang buong daan sa ating pong buhay or the whole picture or the big picture. Hindi niya sinasabi yung mga detalye, hindi niya agad ipinapakita ang ating buong future. Pero may isang pangako or isa sa mga pangako ng ating Panginoon in Psalms 119 verse 105, His word is a lamp to guide our feet and a light to our path. Hindi buong journey ang binibigay niya, kundi ang liwanag. Hindi niya sinabi or hindi niya sinasabi ang lahat ng mangyayari dahil sapat ang liwanag ng kanyang mga salita para po tayo makasunod. At yun ang dapat po nating tandaan, na hindi kailangan makita natin ang kabuuan para tayo ay magtiwala. Hindi kailangan na malinaw ang ating mga destination bago po muna tayo sumunod. Sapat po ang iisang hakbang sa liwanag na ipinagkatiwala sa atin ngayon ng Panginoon. At ang pinakamagandang parte, hindi po tayo nag-iisa sa hakbanging iyon. Ang Diyos mismo ang naglalakad kasama natin. Habang sumusunod tayo, habang nagtitiwala tayo, unti-unti makikita natin ang mga susunod na hakbang. Kaya kahit flashlight lamang ang ating mga hawak sa dilim ng buhay, higit at sapat na yon para tayo'y makalakad at magtiwala sa ating Panginoon. At habang tayo po ay lumalakad sa liwanag ng kanyang salita, makikita natin step by step na ang Diyos ay faithful sa bawat hakbang ng ating pong buhay. Tayo po ay manalangin. Ama namin sa langit, salamat po sa araw na ito at sa pagkakataon na makapagtipon kami, makapakinig at matuto mula sa inyong mga salita. Salamat po na kahit minsan madilim at hindi malinaw ang aming daan, nandiyan ka pa rin bilang aming ilaw, ilaw sa aming paa, ilaw, liwanag sa aming mga landas. Ama, amin pong inaamin na madalas gusto namin makita agad ang kabuuan ng iyong plano sa aming buhay. Gusto namin malaman ano po yung mangyayari this year, next month, or kahit sa susunod na mga araw o linggo. Gusto namin laging malinaw ang direksyon. Pero tinuturo mo, Lord, na sa amin ngayon na hindi ang paraan namin kung hindi ang paraan ng pananampalataya sa inyo. Ang pananampalataya po ay hindi nakikita ang buong daan kung hindi pagtitiwala na lumalakad kahit isang hakbang lamang ang malinaw sa amin. Tulungan mo po kami na manatili sa inyong salita araw-araw, na maging sapat ang aming pagkaunawa sa inyong mga salita para makita namin ang liwanag sa bawat paghakbang. Turuan mo po kami na maging tapat sa kung ano po yung nalalaman na ipagkatiwala niyo po sa amin. Sa mga maliliit na utos, sa simpleng pagsunod, sa maliit na bagay sa buhay na kailangan po naming gampanan. Dahil alam namin na ang pananampalataya o ang faithfulness sa maliliit
ay nagbubukas ng mas malalaking pagpapala. Ama, bigyan mo po kami ng tapang para gawin yung pagsunod sa araw-araw kahit may takot, kahit may duda, kahit hindi malinaw ang maging ruta. Ituro mo po sa amin na sa bawat paghakbang, kasama ka namin at iyon ang pinaka-importanteng assurance sa aming pong mga buhay. Ama, pakalinisin po ninyo ang aming mga puso. Itama po ninyo ang aming mga pagkukulang at pagkakamali. Hinihiling po namin na mapalitan po ang pagdududa ng tiwala, ang takot ng tapang, at ang kawalan ng malinaw na plano ng katiyakan na ikaw ang naglalakad kasama namin sa bawat araw ng aming buhay. Salamat po na bago mo kami bigyan ng promotion, bago mo po kami bigyan ng mga additional opportunities, hinihintay mo po or hinahanda mo po ang bawat isa. Ginagawa mo kaming handa, hinuhubog mo ang aming mga character, ang aming mga puso, pinapalakas po ninyo ang aming pananampalataya at itinuturo ang kahalagahan ng obedience. Salamat po sa bawat pruning moments, Lord, sa bawat paghihirap, sa bawat challenges, naghahanda ka lamang para sa amin sa mas mabuti. Lord, sa araw na ito, dalangin namin na hindi namin hanapin ang clarity bago kami sumunod, kung hindi manampalataya muna bago ang understanding. Na sa bawat hakbang, sa bawat desisyon, sa bawat simpleng pagsunod sa inyo, mararamdaman namin ang inyong presensya at ang inyong kapangyarihan. Ituro mo po sa amin na sapat na ang mga liwanag na meron kami para sumunod sa mga hakbang at sapat ka para hawakan ang buong future na hindi pa namin nakikita. Punuin mo po kami, Ama, ng kapayapaan, ng tapang at ng pananampalataya upang ang bawat pagsunod po namin sa lahat ng aming gagawin, ang kaluwalhatian mo sa aming buhay ang makita. Salamat po sa katagumpayan ng aming gawain. Sa inyo po ang papuri at pagdakila. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa inyong panonood at patuloy po kami nag-aanyaya ng inyong suporta sa iba't ibang gawain ng ating church online. Muli, magandang araw po sa ating lahat and God bless us all.